ang kuwento ng buhay ni Brook at kung bakit napakaraming nagsasabi na meron daw talagang koneksyon sa gitna ni Brook, ni King Ruin at ng mga Davy. Dahil kitang-kita natin dito ang resemblance na literally kung itatabi natin ito kay Blackbeard at kay Rox, almost identical talaga silang apat. At hindi lang yon, dito din natin mawi-witness ang pagsikat ni Brook, kung paano siya nakilala sa Esperia Kingdom, kung paano siya nakapasok sa royal family at kung paano tumaas ang ranking niya papunta sa pagiging leader sa chief ng combat guard ng Esperia Kingdom. At hindi lang yon, dito na din natin makikita ang pagtanda ni Princess Shuri na pwedeng sa pagkakataong ito, it could be the point, the age kung saan naisilang si Gunko, kung paano siya na-manipulate ni Imu. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1184. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay They All Just Become Bones When They Die. Habang makikita natin ang title page na itong si Brook na ine-electrocute ng napakaraming mga jellyfish. First part ng chapter, agad-agad ay makikita natin dito si Princess Shuri na tumanda na. As of this point, ang edad ni Princess Shuri ay 14 years old. Pero kung titingnan natin mabuti, ang itsura niya dito ay parehong-pareho na ng itsura niya sa kanyang Gunko na identity. However, since makikita natin dito guys, na napakaganda nga nitong si Princess Shuri, sikat na siya dito. Maging ang 5 mga princess mula sa magkakaibang mga kingdom ay pinupuntahan siya palagi. Nililigawan, sinusuyo dahil gusto nila itong maging asawa in the near future kung tama na ang edad nito. However, hindi sila nagiging successful dahil every time na pumupunta ang mga prince na ito, palagi silang hinahamon ni Princess Shuri sa isang duelo. But Princess Shuri bilang ang anak ni Queen Candle na ang former combat guard chief and currently tinuturuan siya ngayon ng current chief na ngayon ng combat guard na itong si Brook. Napakagaling niya sa swordsmanship. Never siyang natalo ng kahit na sino sa mga prince. Kaya naman, palaging binibigyan ng diin ni Princess Shuri na wala siyang balak pakasalan ang kahit na sinong mas mahina pa sa kanya o kahit na sinong walang talent pagdating sa music. Dahil alam naman natin kung anong klase ng tao ang gusto niya. Tulad ni Brook, magaling sa swordsmanship, magaling sa paggamit ng mga instrument. Siyempre, aware itong si Brook sa mga nangyayari sa loob ng royal family ng Esperia Kingdom. Binabanggit niya din kay Princess Shuri na nababalitaan niya na never pa itong natatalo sa duelo. Rason kung bakit nabanggit niya kay Princess Shuri na lumalakas daw ito, na ikinatuwa naman ni Shuri. At hindi lang yon, idinagdag pa ni Brook na habang tumatanda daw itong si Shuri ay mas nagiging cute pa ito. Dahilan kung bakit, mas lalo namang nagpa-cute itong si Princess Shuri kay Brook. Pero dinagdagan pa ito nitong si Shuri ng medyo lewd na bagay. Habang sinasabi na baka daw eventually, mas lalo pa siyang lumakas at maging ang kanyang osus ay baka lumaki na rin daw. Rason kung bakit nabanggit naman itong si Brook na hindi daw dapat siya nagsasalita ng ganon. Bilang isang princess ng royal family, dapat modest lang siya. Pero kahit na ganon, nang nakakita naman si Brook ng mga naggagandahang mga dilag, bigla niya itong tinanong kung pwede niyang makita ang mga panty nito. Kaya naman itong si Gunko, binato ng espada itong si Brook habang sinasabing si Brook daw ang dapat mag-ayos ng ugali. We will then get to see a wholesome bonding sa gitna ni Brook at ni Princess Shuri habang nagpapatugtog ng instrument itong si Brook. Pero tulad ng dati guys, napakapangit talaga ng ginagamit ng mga lyrics nitong si Brook. Napakaganda ng mga sound na nakikreate niya mula sa mga instrument. However, pagdating sa lyrics, talagang napakapangit at hindi ito bagay. Pero hindi nawawala sa lyrics ng kanyang kanta na when they die, they all just turn into bones. Nagiging buto na lang daw sila once na mamatay sila. Na para bang baliktad or reverse foreshadowing ito ni Oda ng kung ano ang kahihinatnan ni Brook once na mamatay siya. However, regardless ng kung gaano man kapangit ang lyrics nitong si Brook, pinupuri pa rin siya nitong si Princess Shuri. Kaya naman nabanggit dito ni Brook na kaparehong kapareho daw siya ng kanyang tatay.
gustong gusto din daw nitong si King Ruwen ang kanyang mga music. Kaya naman napatanong itong si Princess Shuri kay Brook na talagang gustong gusto at loyal na loyal daw talaga itong si Brook sa kanyang tatay. Kaya naman tinanong din niya, bakit daw ganon? Anong dahilan kung bakit napaka-close nilang dalawa? Na sinagot naman ni Brook na napakalaki daw ng utang na loob ni Brook kay King Ruwen. Kung wala si King Ruwen, baka buto na lang siya. Na alam natin kung anong dahilan. Dahil ang tinutukoy ni Brook na buto na lang ay ang kahihinat na ng isang tao once na mamatay ito. Which means, niligtas ni King Ruwen ang kanyang buhay. Then dito tayo mag-enter guys ng another flashback. Kung ngayon, nag-enter tayo ng flashback ng buhay ni Brook papunta sa 21 years old niya, babalik pa tayo ng another 10 years magmula pa lamang ng 11 years old pa lang itong si Brook. At dito pa lang guys, I will tell you, kamukhang kamukha niya ang baby Blackbeard. As if parang magkapatid silang dalawa. The only difference na lang talaga na mapapansin nyo dito ay ang salamin nitong si Brook. And I assure you guys, hindi ito gagawin ni Oda kung walang relevance itong si Brook at itong si Blackbeard. For sure kung hindi man Davy si Brook, there should still be a reason kung bakit magkamukha silang dalawa. At hindi lang yan, makikita nyo pa mamaya kung gaano magkahawig si King Ruwen at itong si Sebek. Pero pagpapatuloy natin ng chapter guys, nandito ngayon itong si Brook dahil natutuwa at nag-e-enjoy siyang manood sa mga batang nagpe-play ng instrument. Sobrang ganda daw ng nakikreate nilang music gamit ang mga ito. However, bilang isang hobo, bilang isang napakamahirap na bata na walang magulang, palaboy, hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng eskwelahan na ito. Palagi siyang hinahabol ng mga teachers at pinapalayas. Nang dahil dito, sa basurahan mismo gumawa ng paraan si Brook para makapag-create ng sarili niyang instrument, ng sarili niyang violin. Habang nagkikreate siya ng tugtog, napakapangit na talaga dito guys ng kanyang lyrics. However, at this point, ang lyrics niya ay para bang ang kuwento ng kanyang buhay. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, namatay lahat. Ang kinakain na lang daw niya ay palaka at kung ano-ano mga insekto na nakukuha niya sa basurahan. Until eventually dumating dito ang isang misteryosong lalaki. And I think, kung nanonood kayo ng spoilers, alam niyo na kung sino ito. Walang iba kung hindi si Ruwen. And as of this timeline, hindi pa siya ang current king. Kung hindi, ang prince pa lamang ng Esperia Kingdom. And also sa interaction na ito ay hindi pa niya pinapaalam kay Brook na isa talaga siyang parte ng royal family. Napatanong na lamang si Brook kung sino daw ito. Habang ito namang si Ruwen, tinatanong itong si Brook bakit napakapangit daw ng kanyang kanta. But don't misunderstand, napakapangit ng lyrics daw nitong si Brook pero napaka-solid ng nakikreate niyang music. Napatanong din itong si Ruwen, saan daw galing ang kanyang instrument? Na sinagot naman ni Brook, naggamit lamang ang mga bote at ang mga strings, nag-create siya ng sarili niyang violin. Kaya naman dito pa lang nakita na ni Ruwen ang kanyang potensyal. Kung gamit ang mga basura, napakaganda ng nakikreate niyang music. What more pa kaya kung tunay na violin ang gamit ni Brook? Ang tawag pa nga dito ni Brook dito kay King Ruwen ay old man. Na sinagot ni King Ruwen, hindi pa naman daw siya ganun katanda. Pero ayon kay Brook, mukha daw itong matanda dahil parang napakarami na daw ng pinagdaanan nito. Na sinagot naman ni King Ruwen na currently 21 years old pa lamang ito. Kaya naman dahil dito, nabanggit ni Brook na instead na old man ang itawag niya dito, big brother na lamang or Aniki. Nagpatuloy ang conversation sa gitna ng dalawang ito until magutom na itong si Brook at si Ruwen, kaya napilitan nitong si Brook na magluto ng pagkain. However, hindi ito ine-expect nitong si Ruwen. Dahil tulad ng nabanggit ni Brook sa lyrics, ang niluto niya ay palaka at mga insekto na nakukuha dito sa basurahan. At first, kinabahan si Ruwen dahil naisip niya na napakadumi ng pagkain na ito. However, naalala niya ang mga kinakain niya sa Royal Palace, napakamamahal, napaka-luxurious na mga pagkain. Kaya naman na-guilty dito itong si King Ruwen. As if, para bang naisip niya na napakasarap ng kinakain niya habang ang batang ito na nasa basurahan, palaka ang kinakain. Dahil dito, pinilit niya itong kainin. Pero tulad nga ng ine-expect natin guys, sino nga ba naman na isang prince ang kakain ng isang palaka? Kahit na napakapangit ng lasa, kahit na hindi niya gusto ang pagkain na ito, pinilit niya itong lunukin. Na dahilan kung bakit napaluha siya sa lasa nito. Na dahilan kung bakit napasabi naman si Brook
na ganun daw ba kasarap ang pagkain na ito kaya merong tears of joy si King Ruel. And also guys, I forgot to add, pero nabanggit dito nitong si Brook kung gaano niya kinamumuhian ng current king. Kung siguro daw mapapalitan ang current king ng Esperia Kingdom, baka maging maayos daw ang buhay niya. Baka may consider na parte pa rin ng Esperia Kingdom ang basurahan na ito. Dumaan ng napakaraming panahon at naging mas maganda at mas lumalim pa ang samahan ni King Ruel or nitong si Prince Ruel currently at nitong si Brook. Dumating sa punto na nagdadala na ng pagkain, ng alak, ng yosi itong si Ruel dito sa lugar na ito para makapag-relax din. Habang makikita natin na ang gamit-gamit dito na violin ni Brook, tunay na violin na for sure mas gumanda pa ang pagtugtog niya ng mga music. Hindi nagtagal, dumating ang mga Marines sa loob ng Esperia Kingdom, ang Navy. At dahil na nga sa may gamit-gamit na tunay na violin nitong si Brook, nag-init ang mga mata nito sa kanya. Pinagbintangan nila itong si Brook na isang magnanakaw na bata na nagnakaw ng instrument mula sa mga musical school. At hindi lang yon guys, nabanggit din dito na may nawawala daw silang powder at ibinibintang din nila yon dito kay Brook. Na ayon dito kay Brook, ang ninakaw lang niya na powder ay curry powder. Ang powder na inilagay niya sa niluluto niyang mga palaka na kahit papano nagbigay ng tulong para makain pa rin ni King Ruel ng napakapangit na pagkain na yon. And however, hindi man dito na specify pero binibigyan dito ng details ng clue para bang ang mga Navy na ito ay parte ng isang gang. At ang tinutukoy nilang powder dito guys ay alam nyo na, isa itong type ng drugs na kung saan iniisip nila na sa pag-utos daw nila sa isang gang na ito ng ganito, ganyan, ipinadadaan daw ito ng mga gang members na ito sa mga bata para hindi ito masyadong mainit sa mata at para hindi ito paghinalaan ng mga otoridad. However, ayon sa mga Navy na ito na nagto-torture kay Brook, hindi daw nakarating ang powder na ipinapadala nila sa dapat pag-deliveran nito. Kaya itong si Brook ang pinag-iinitan nila ngayon. Habang itong si Brook, syempre wala naman siyang alam, curry powder lang naman talagang ninakaw niya, siya pa rin ang pinagbibintangan ng mga ito. Kaya naman ang naging desisyon ng Navy na ito, since nakita na ng bata ang kanilang muka, hindi na ito ligtas. Dapat na nila itong patayin. At ganoon na din ang ibang parte ng gang na nakakita sa kanilang mga pagmumuka. However, sa pagkakataong ito, ang ginagawa na lang ni Brook ay kumanta. Para kay Brook, kahit mamamatay na siya kapag idinaan niya ito sa pagkanta, hindi niya mamamalayan, hindi siya masasaktan. At dito nga nabanggit na naman ni Brook ang kanyang paboritong linya. Once they die, or once I die, magiging na lang daw siyang mga boto-boto. However, dito sa pagkakataong ito, may dumating na isang karakter. And for sure by this point, alam niyo na kung sino ito. Walang iba kung hindi si Prince Ruel. Gulat na gulat dito ang mga Navy dahil dito nila nabanggit ang pangalan na Prince Ruel ng Esperia Kingdom. Dahil dito maging si Brook ay nagulat. Ang kinikilala tinatawag niya na Big Brother, Prince pala ng Esperia Kingdom. Instead na pagpapatayin ni Ruel ang mga Navy na ito, ang una niyang ginawa, lapitan at yakapin itong si Brook. Buti na lang daw hindi pa huli ang lahat, buhay pa si Brook dahil hindi niya alam kung anong magagawa niya kung napatay nila ito. Galit na galit itong si Ruel. Kasama din niya dito ang combat guards kasama ang chief nito na si Queen Candle na currently si Miss Candle pa lamang ngayon. At dito nga ay nabanggit ng ibang members ng combat guards na nahanap na daw nilang contrabands. Meaning, ang hinahanap ng mga Navy na nag-deliver ng powder na tinutukoy nila, hindi talaga si Brook. Nahanap na ang tunay na mga nagde-deliver nito gamit ang combat guards. Kaya naman dito nila na-realize na mali ang tinotorture nilang bata at tunay ang sinasabi nito na curry powder lang ang ninakaw niya. Sinubukan pa ditong pigilan ng ibang members ng combat guards itong si Prince Ruel dahil ayon dito kay Ruel, maghihiganti siya sa lahat ng mga guards na ito. Hindi man niya binanggit na papatayin niya sila, binanggit niya na pagdudusahin niya ang mga ito tulad ng ginawa nito kay Brook. Pinigilan siya ng ilan sa mga member ng combat guards habang sinasabi na ang Navy ay binabacked upan ng world government na nangangahulugan na napakalakas ng backer nito. Literal na ang world government. Na sinagot ni Prince Ruel na kung hindi niya kayang protektahan ng batang nag-iisa, ano pang magagawa niya para protektahan ng Esperia Kingdom? Kaya naman ang response dito nitong si Miss Candle, since
Magiging loyal siya dito kay Prince Ruwen, siya ang nagsisilbing hidden sword nito, susundin niya kung anong kagustuhan nito. Kaya naman inubos ng dalawang ito ang lahat ng mga navies. And not to mention, oo makikita natin na napakalakas ng dalawang ito, pero at the very same time, mapapansin nyo guys na gumagamit ng two sword style dito itong si Prince Ruwen. Which means, totoo ang iniisip natin sa spoiler, may combat capability siya. Siguro nang tumanda na lamang siya, ganun ang build niya kaya hindi na siya gaano nakikipaglaban. And since king na nga siya, more on orders na siya and less in combat. Nabighani at nagandahan itong si Brook sa swordsmanship ng dalawang ito. Na I think alam nyo na din at this point, it must be the cause kung bakit nagustuhan din ni Brook ang paggamit ng isang sword. And eventually, after ng insidenteng yon, sumikat na naman ang pangalan ni Miss Candle. Nang magising itong si Brook, nasa royal capital na siya ng Esperia Kingdom, mismong ang castle nitong sila Prince Ruwen. Dito pa nga nakita niya agad itong si Miss Candle. At first, sinesermonan pa ni Miss Candle itong si Prince Ruwen. Dahil syempre nabigla din siya dahil hindi niya ina-expect na magkakaroon ng gusot sa gitna ni lahat ng mga navy. However, dito naman makikita natin na nag-uusap na itong si Brook at si Ruwen. Habang sinasabi dito ni Brook na prince daw pala itong si big brother niya. Na in-explain agad ni Ruwen. Since hindi naman talaga niya binabalak na i-deceive or linlangin itong si Brook. It's just that hindi din niya ginugusto ang posisyon na yon pero wala siyang choice. Pero ngayon na nandito na daw si Brook, sisiguraduhin niya na babawi siya sa kabutihan at sa saya na naidulot nito sa kanya. Eto namang si Queen Candle hindi makapaniwala na every time tatakas daw si Prince Ruwen, hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi nila alam kung saan ito hahanapin, hindi nila alam kung nagre-rebelde pala ito. Pero yun pala, ang ginagawa lang pala ni King Ruwen ay ang kitain ng isang bata na nasa harap niya ngayon. Rason kung bakit, medyo naging fond, medyo nagustuhan din itong si Miss Candle itong si Brook. At itong si Brook naman na love at first sight, na para bang literal na batang Sanji siya dito. Kaya ito na din guys siguro ang dahilan kung bakit, even up to the point na nakita natin ng 21 years old na itong si Brook and chief na siya ng combat guards, talagang gustong gusto niya pa rin si Queen Candle. Dito ay mas lalo pang nilinaw at binagyang diin nitong si Ruwen kung gaano katindi ang admiration niya dito kay Brook. Ito daw ang kanyang favorite musician. Kahit na alam natin guys na violin pa lang ginagamit nitong si Brook. At hindi lang yon, magmula daw sa araw na ito, dito natitira sa royal capital itong si Brook. Papasok ito sa school at lahat ng mga pwedeng gawin ng mga royalties pwede na ding gawin itong si Brook. Bibigyan din siya ng authority na gamitin ng kahit na anong instrument na gustuhin niya. At gumawa pa ng special request itong si Ruwen na gumawa daw sila ng mga customized na mga instrument na talagang mag-fit sa style nitong si Brook. Sinabi pa nitong si Ruwen na dito daw magsisimula ang pagsilang sa isang napakalaking star ng Esperia Kingdom. Nagpapakita lang talaga ng katotohanan na talagang gusto niyang makilala itong si Brook. Dahil dito nabanggit pa ni Ruwen na magmula sa araw na ito, magiging joyful, napaka-musical at napakasaya na daw sa loob ng Royal Palace. Dahil dito, napatulo na lang ang luha nitong si Brook dahil hindi niya ina-expect na ang buhay niya sa basurahan ay magiging ganito kaganda. At dito nagtatapos ang chapter na ito guys. Sa buhay ni Brook, magmula pa lamang ng 11 years old pa lang siya. And for sure, magmula dito, makikita natin kung paano mag-e-escalate ang mga bagay-bagay hanggang sa dumating sa punto na ite-take over na nila Imu ang Esperia Kingdom. However, tulad ng nabanggit ko guys, this is where the video will end. However, huwag kayong mag-alala guys dahil sa susunod na linggo magkakaroon pa tayo ng analysis video. Para ma-update at ma-notify kayo pag-release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.